Amoy alak at matamis na pabango ang sumasalubong sa bawat paghaplos ni Liwayway ng basahan sa sahig na gawa sa nara. Nananakit na ang kanyang likod at tuhod, ngunit hindi niya ito alintana. Ang mas masakit ay ang pakiramdam na para siyang isang multo sa loob ng Casa Dorada, ang bahay na 6 na taon na niyang tinatawag na tahanan. Kagabi, isang marangyang salo-salo ang naganap para sa kaarawan ng kanyang biyenan, si Senyora Diwata Montenegro. Ang buong kabahayan ay napuno ng tawanan, masaganang pagkain, at mga bisitang kumikinang sa kanilang mga alahas. Lahat ay naroon, lahat maliban sa kanya. Habang ang iba'y nagkakasiyahan, siya'y nasa silid, kasama ang anak nilang si Sinag. Pinapatulog ito at tinitiyak na hindi maiingayan ng malakas na tugtugin. Walang nag-abalang tawagin siya. Walang nagtanong kung kumain na ba siya. Para siyang kasambahay na hindi kasama sa listahan ng mga bisita. Humigpit ang kapit niya sa basahan. Kinukuskos ang isang mantsa ng natapong red wine na tila ba simbolo ng lahat ng sakit na kumukuyom sa kanyang dibdib. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal. Ang mga mata ng asawa niyang si Dalisay, puno ng pangako. "Ipapangako ko, Liway," bulong nito habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. "Hinding-hindi ka na muling mag-iisa. Tayo ang bubuo ng sarili nating pamilya. Poprotektahan kita." 6 na taon. 6 na taon na ang lumipas at ang pangakong iyon ay unti-unting natunaw, gaya ng isang kandilang nauupos sa dilim. Ang proteksyon na ipinangako sa kanya ay naging isang pader ng pananahimik. Liwayway. Ang malamig at may awtoridad na boses na iyon ay nagpatigil sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan ng kusina si Diwata, ang kanyang biyenan. Nakapamaywang ito, suot ang mamahaling silk na pantulog, at ang mukay walang bahid ng anumang emosyon maliban sa pagkamainipin. Hindi man lang nito sinabing salamat sa kanyang paglilinis. "Tapusin mo na yan." "At heto," sabi ni Diwata. Lumakad ito palapit at may inilapag na isang piraso ng papel sa ibabaw ng lamesa. Isang resibo. Nag-angat ng tingin si Liwayway, naguguluhan. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang kamay sa duster at kinuha ang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang halaga. 60,000 piso. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga detalye. Catering service, lechon, alak, lahat para sa handaan kagabi. Kailangang mabayaran yan bago matapos ang linggo. Utos ni Diwata, na tila ba nag-uutos lang na bumili ng suka sa tindahan. "Gamitin mo ang pera sa joint account ninyo ni Dalisay." Parang may kung anong malamig na bagay ang bumuhos sa buong pagkatao ni Liwayway. "Po? Pero ang perang iyon po ay ipon namin para sa pag-aaral ni Sinag." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Diwata. Edukasyon? Mas mahalaga ang reputasyon ng pamilyang ito. Isa pa, malaki naman ang kinikita mo sa online business mo. Hindi ba? Ano ba naman yang 60,000 sa'yo? Sa sandaling iyon, pumasok si Dalisay sa kusina. Bihis na para sa trabaho. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Liwayway ay may isang tahimik na pagsusumamo. "Tulungan mo ako. Pagtanggol mo ako." Ngunit umiwas ng tingin si Dalisay. Kumuha ito ng isang basong tubig at nagkunwaring abala sa kanyang cellphone. "Ma, Dalisay, aalis na po ako," sabi nito, at mabilis na hinalikan sa pisngi ang ina. Dinaanan lang nito si Liwayway
na parang hangin. "Mag-usap na lang tayo mamaya, Liway," sabi nito nang hindi man lang siya tinitingnan, bago tuluyang lumabas ng pinto. Iyon na. Iyon na ang huling patak na nagpaapaw sa baso ng kanyang pagtitiis. Ang pananahimik ni Dalisay ay mas malakas pa sa lahat ng masasakit na salitang binitawan ng ina nito. Sa katahimikan na iyon, narinig ni Liwayway ang pagsuko, ang pagtalikod, ang katotohanang nag-iisa lang talaga siya. Hindi na siya sumagot kay Diwata. Tumango na lamang siya, isang pagtango na puno ng kahulugan na hindi mauunawaan ng kanyang biyenan. Kinuha niya ang resibo at itiniklop ito ng maayos. Kinagabihan, matapos niyang patulugin si Sinag, umupo si Liwayway sa dilim ng kanilang silid. Ang tanging liwanag ay mula sa screen ng kanyang cellphone. Hindi siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Ang pumalit dito ay isang kakaibang kalmado, isang malamig at matigas na determinasyon. Binuksan niya ang banking application. Tinitigan niya ang joint savings account nilang mag-asawa. Nakita niya roon ang bunga ng kanyang mga puyat, ang mga kinita niya mula sa kanyang maliit na negosyo, ang perang paulit-ulit niyang sinasabi kay Dalisay na para sa kinabukasan ng kanilang anak. Pinindot niya ang fund transfer. Inilagay niya ang kanyang personal account number bilang destinasyon. Tinitigan niya ang numero sa screen, ang eksaktong halaga ng kanilang ipon. Bawat sentimo, humugot siya ng isang malalim na hininga. Ito na ang simula. Ang simula ng kanyang pagbawi. Pagbawi sa kanyang sarili, sa kanyang dignidad, at sa kinabukasan ni Sinag. Lumabas ang isang confirmation prompt sa screen. Kumpirmahin ang paglipat ng PX sa iyong personal na account. Nanginginig ng bahagya ang kanyang hinlalaki habang nakatapat ito sa button na may nakasulat na kumpirmahin. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pag-aalinlangan. Ang mga ito'y matatag, gaya ng isang kalmadong dagat bago ang paparating na bagyo. Isang pindot na lang. Isang pindot na lang ang maghihiwalay sa nakaraan at sa hinaharap na hindi pa niya tiyak. Sa loob ng ilang segundo, ang daliri ni Liwayway ay nanatiling nakalutang sa ibabaw ng malamig na screen. Naririnig niya ang malakas na kabog ng sariling dibdib, isang tambol na sumasabay sa tahimik na gabi. Takot. Iyon ang unang emosyon na kanyang naramdaman. Takot sa kung anong mangyayari bukas. Sa galit na kanyang haharapin, sa landas na tatahakin niyang mag-isa, kasama ang anak. Ngunit sa ilalim ng takot na iyon, mayroong isang bagay na mas malakas. Isang bagay na isinilang mula sa 6 na taon ng pagtitiis. Sa bawat luhang pumatak sa dilim, sa bawat salitang lumunok na lang siya, para sa kapayapaan na hindi naman dumating. Determinasyon. Idiniin niya ang kanyang daliri sa salitang kumpirmahin. Isang maliit na tunog mula sa cellphone ang bumasag sa katahimikan, kasabay ng isang notification. Successful fund transfer. Mabilis niyang tiningnan ang balanse ng joint account nila. 0. Isang perpektong bilog na numero. Ang numerong sumisimbolo sa lahat ng natira sa mga pangako ni Dalisay. Ang numerong sumisimbolo sa pagtatapos. Ngunit para kay Liwayway, ang 0 na iyon ay hindi katapusan. Ito ay simula. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan.
At kasama niyon ang lahat ng bigat na kanyang dinadala. Gumaan ang kanyang pakiramdam na para bang isang mabigat na kadena ang biglang nalagot mula sa kanyang mga balikat. Ngayon, ang susunod na hakbang. Binuksan niya ang kanyang messaging app at hinanap ang group chat na may pangalang Pamilya Montenegro. Sa loob ng 6 na taon, ang grupong ito ang naging saksi sa kanyang pagkaalipin. Nag-scroll siya pataas. Binabasa ang mga lumang mensahe. Diwata Montenegro. Liway, dumaan ka sa palengke pag-uwi mo. Bumili ka ng isda. Huwag yung mahal. Dalisay Montenegro. Okay ma, Diwata Montenegro. Liway, yung mga labahin, nakatambak na naman. Liwayway Soliman. Opo, senyora. Lalabhan ko na po pagkagaling sa trabaho. Diwata Montenegro. Pakidala mo na rin pala yung pinaplansa ko kay Dalisay sa opisina niya. Kailangan niya mamaya. Liwayway Soliman. Sige po. Walang kamusta. Walang salamat. Puro utos. Puro obligasyon. Tila ba ang pangalan niya sa grupong iyon ay katumbas ng salitang utusan. Huminto siya sa pag-scroll. Tama na. Dahan-dahan niyang itinipa ang kanyang huling mensahe. Hindi ito mahaba. Hindi ito puno ng galit o panunumbat. 2 salita lamang. 2 salitang magalang ngunit pinal. Paalam po. Sinend niya ito. Bago pa man may makapag-react, pinindot na niya ang settings ng grupo, hinanap ang kanyang pangalan, at pinili ang opsyon na matagal na niyang gustong gawin. Leave group. Isang huling kumpirmasyon at nawala na ang Pamilya Montenegro sa kanyang listahan. Pakiramdam niya ay nakahinga siya ng maluwag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Upang tiyakin na wala ng daan pabalik, pumunta siya sa contact list niya, hinanap ang numero ni Diwata, at walang pag-aalinlangang pinindot ang block this contact. Pagkatapos noon, tumayo siya at lumapit sa maliit na kama kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anghel, si Sinag. Hinaplos niya ang malambot nitong buhok at hinalikan niya ang noo nito. Isang pangako ang tahimik na nanamutawi sa kanyang mga labi. Isang panat-tanatang para lamang sa kanilang dalawa. Anak! Bulong niya. Habang pinipigilan ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Patawarin mo si Mama kung kailangan nating dumaan dito. Ginagawa ko to para sa'yo. Para sa atin. Pangako, bibigyan kita ng buhay na tahimik. Isang buhay kung saan ang tawa mo ang pinakamahalagang tunog. Hindi ang sigaw nila. Isang tahanan kung saan ang pagmamahal ay nararamdaman, hindi isinusumbat. Pinagmasdan niya ang payapang muka ng anak. Si Sinag. Ang kanyang sinag ng pag-asa. Siya ang dahilan kung bakit nagtiis si Liwayway ng 6 na taon. At siya rin ang dahilan kung bakit hindi na siya magtitiis pa. Mula sa pagmamahal na iyon, humugot siya ng lakas. Tumayo siya at maingat na binuksan ang ilalim na drawer ng kanilang aparador. Mula sa ilalim ng mga luma niyang damit, kinuha niya ang isang lumang shoebox. Nasa loob nito ang lahat ng kanyang pinakatatagong yaman. Ang birth certificate nilang mag-ina, ang kanilang marriage contract, ang kanyang diploma, at kaunting perang naipon niya ng palihim mula sa mga raket niya bago pa man lumaki ang kanyang online business. Kumuha siya ng isang maliit na maleta mula sa ilalim ng kama, isang bagay na hindi napapansin ni Numan dahil sa luma nitong itsura.
Dito niya maingat na inilagay ang mga dokumento at ang pera. Isinama niya ang ilang mahahalagang damit para sa kanila ni Sinag, sapat lang para sa ilang araw. Hindi siya naglagay ng anumang bagay na magbibigay ingay o magiging kahina-hinala. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat bagay na inilalagay niya sa maleta ay isang hakbang palayo sa Casa Dorada. Nang matapos, isinara niya ang maleta at maingat na itinulak pabalik sa ilalim ng kama sa pinakasulukang bahagi kung saan hindi ito madaling makikita. Humiga siya sa tabi ni Sinag, ngunit hindi siya nakatulog. Nakatitig lang siya sa kisame. Hinihintay ang pagsikat ng araw. Hinihintay ang pagsiklab ng bagyo na alam niyang siya mismo ang nagtanim. At dumating nga ito. Eksaktong 6:00 ng umaga, nagsimulang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng side table. Hindi isang beses, kundi sunod-sunod. Pangalan ni Dalisay ang nasa screen. Pinabayaan niya itong tumunog hanggang sa tumigil. Ilang segundo lang ang lumipas, tumawag itong muli. At muli. At muli. Nanatiling kalmado si Liwayway. Pinatay niya ang ringtone, iniwan lang ang vibration. Ayaw niyang magising si Sinag. Pagkatapos ng ika-5 missed call, isang text message ang pumasok. Ang preview sa lock screen ay sapat na para malaman niya ang lahat. Galing kay Dalisay. Anong nangyayari, Liway? Nasaan ang pera? Tinitigan ni Liwayway ang mensahe. Hindi siya nakaramdam ng kaba. Sa halip, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa lahat ng nangyari. Sa paglisan niya sa grupo, sa hindi niya pagsagot sa tawag, ang unang bagay na hinanap nito ay hindi siya. Hindi ang asawa niya, ang pera. Doon niya natiyak, nang walang bahid ng pag-aalinlangan, na tama ang kanyang naging desisyon. Hindi siya nag-reply. Sa halip, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Tiningnan niya ang natutulog pa ring si Sinag, ang anghel na nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang anumang unos. Hinaplos niya ang pisngi nito. Alam niyang paglabas niya ng kwartong ito, magsisimula na ang tunay na laban. Haharapin niya ang pamilyang minsan niyang pinangarap na maging kanya. Haharapin niya ang lalaking minsan niyang pinag-alayan ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang Liwayway na kilala nila. Hindi na siya ang babaeng yumuyuko at tumatahimik. Ang Liwayway na haharap sa kanila ngayon ay isang ina. Isang ina na poprotektahan ang kanyang anak. Isang ina na handang bawiin ang liwanag na matagal nang ipinagkait sa kanila. Binuksan niya ang pinto ng kanilang silid at humakbang palabas, handa sa anumang sigaw at panunumbat na sasalubong sa kanya. Dahil alam niya, pagkatapos ng sigwang ito, sisikat din ang araw. Pagbukas ni Liwayway ng pinto, ang sala na madalas ay tahimik tuwing umaga ay tila isang entablado na naghihintay sa pagsisimula ng isang magulong dula. At ang mga pangunahing aktor ay naroon na. Nakatayo si Dalisay sa gitna ng sala, hindi mapakali. Ang cellphone ay mahigpit na hawak sa isang kamay. Ang mukha ay gusot sa pag-aalala at inis. Nang makita siya nitong lumabas, mabilis itong sumugod papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Liwayway, anong kalokohan to? Bungad nito, itinutok ang screen ng cellphone sa mukha niya. Bakit zero balance ang account?
At bakit ka umalis sa family group chat? Tinatawagan kita kanina pa. Hindi mo sinasagot. Bago pa man makasagot si Liwayway, isang anino ang dumaan sa likuran ni Dalisay. Lumabas mula sa kusina si Diwata. May hawak na tasa ng kape. Ngunit ang itsura nito ay mas maitim pa sa kape barakong nasa tasa. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit. Anong nangyayari dito? Tanong ni Diwata. Ngunit alam ni Liwayway na hindi iyon isang tunay na tanong. Isa iyong hudyat. Si Liwayway po, ma? Nanginginig ang boses na sumbong ni Dalisay. Kinuha niya lahat ng pera sa account natin. Ang mga mata ni Diwata ay lumipat mula kay Dalisay patungo kay Liwayway. Ang bawat tingin nito ay parang isang matulis na patalim. Dahan-dahan nitong inilapag ang tasa sa lamesita. Ang tunog ng porselana sa salamin ay tila isang babala. Magnanakaw. Ang salita ay lumabas sa bibig ni Diwata. Mahina ngunit puno ng kamandag. Pinalamon ka namin sa bahay na to. Itinuring na pamilya. Tapos nanakawan mo lang kami? Ahas ka. Wala kang utang na loob. Sumabog ang tawa ni Liwayway. Hindi isang masayang tawa kundi isang tawang puno ng sakit at kabalintunaan. Natigilan ang mag-ina sa kanyang reaksyon. Ito ang unang pagkakataon na narinig nilang tumawa siya ng ganoon. Utang na loob, ulit ni Liwayway. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may diin na hindi pa nila naririnig dati. 6 na taon po akong nagsilbi sa bahay na to. Ako ang nagbabayad ng kuryente at tubig dahil laging short si Dalisay. Ako ang namamalengke gamit ang sarili kong pera dahil kailangang magtipid sa budget ng pamilya. Ako ang nag-aalaga kay Sinag mag-isa habang kayo ay nasa mga party na hindi man lang ako inaanyayahan. At ngayon, sisingilin ninyo ako ng 60,000 piso para sa isang handaan na ni anino ko ay hindi ninyo nakita? Saan po banda dyan ang utang na loob na dapat kong tanawin? Humigpit ang pagkuyom ng kanyang mga palad. Naramdaman niya ang init na gumagapang sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang kanyang boses ay nanatiling malamig na parang yelo. Hindi po ako magnanakaw, senyora. Binabawi ko lang po ang para sa akin. Ang bawat sentimo sa account na yon ay galing sa dugo't pawis ko, kung tutuusin. Kulang pa nga yon bilang bayad sa 6 na taon ng pagiging katulong ko dito. Gulat. Iyon ang nakita ni Liwayway sa muka ni Diwata. Gulat na sinundan ng mas matinding galit. Hindi ito sanay na sinasagot. Ang kapal ng muka mo, sigaw ni Diwata. Pera ko ang nagpatayo ng negosyo mo. Pera namin ang bumuhay sa'yo. Hindi po, matatag na sagot ni Liwayway. Ang puhunan ko po sa negosyo ko ay galing sa pinagbentahan ng lupa na pamana sa akin ng mga magulang ko. At hindi ninyo ako binuhay. Sa katunayan, ako ang tumulong bumuhay sa magastos na pamumuhay ninyo. Sa puntong iyon, namagitan na si Dalisay, ngunit hindi para ipagtanggol siya. Liway, tama na yan. Pakiusap nito. Hinawakan siya sa braso. Mama, please. Huwag na nating palakihin to. Liway, mag-usap tayo ng maayos. Ibalik mo muna yung pera. Tinabig ni Liwayway ang kamay ng asawa. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. At sa unang pagkakataon, nakita ni Dalisay ang isang estranghero. Mag-usap? Dalisay, 6 na taon akong naghintay na kausapin mo ako. 6 na taon akong nagsumamo sa'yo na ipagtanggol mo ako. Nasaan ka kagabi noong iniwan ninyo akong parang kasambahay?
Nasaan ka kaninang umaga noong itapon sa mukha ko ang resibo? Ang pera lang ba talaga ang mahalaga sa'yo? Umiwas ng tingin si Dalisay. Iyon na ang sagot na kailangan ni Liwayway. Sa gitna ng sigawan, hindi nila namalayan ang isa pang tao na tahimik na nakatayo sa may pintuan ng pasilyo. Si Don Lino Montenegro, ang padre de pamilya. Walang nakakaalam kung gaano na siya katagal doon. Hindi ito galit. Hindi rin ito masaya. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Liwayway at sa mukha nito ay may isang ekspresyon na hindi mabasa ni Liwayway. Isang halo ng pagtataka at tila ba pag-unawa. Ngunit hindi na iyon mahalaga kay Liwayway sa ngayon. Ang mahalaga ay ang desisyon na nabuo na sa kanyang puso. Tinalikuran niya ang nag-aalab na tingin ni Diwata at ang nagmamakaawang mukha ni Dalisay. Tapos na po ang pagiging bulag ko, sabi niya. Ang boses ay matatag at pinal. Kung gusto ninyong pag-usapan ang pera, pag-usapan din natin ang 6 na taon ng buhay ko. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Naglakad siya pabalik sa silid. Kung nasaan ang kanyang anak, isinara ang pinto at iniwan sa labas ang 2 taong natulala, hindi makapaniwala sa babaeng ngayon lang nila tunay na nakaharap. Ang mga sumunod na araw sa Casa Dorada ay nababalot sa isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang mas malakas pa sa sigawan. Walang nag-uusap sa hapagkainan. Ang mga tingin ay umiiwas. Ang bawat kilos ay maingat at may pagitan. Isa itong Cold War at si Liwayway ay nasa gitna ng teritoryo ng kaaway. Ngunit may nagbago. Alam ni Liwayway na ang kanyang pagsagot ay yumanig sa pundasyon ng kapangyarihan ni Diwata. At ang isang reynang nasusugatan ay mas mapanganib. Dahil dito, nagbago rin ang stratehiya ng kanyang biyenan. Kung dati hayagan ang pang-aalipusta, ngayon ay gumagamit na si Diwata ng mas matalas na sandata, ang pagmamahal na may lason. Isang hapon, habang naglalaro si Sinag sa sala, pumasok si Diwata na may dalang isang malaking kahon. Nakangiti ito, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Apo, halika rito. May regalo sa'yo si Lola." Malambing na sabi nito, sapat na para marinig ni Liwayway mula sa kusina. Lumapit si Sinag at bumungad sa kanya ang isang mamahaling remote-controlled na kotse. Isang laruang alam ni Liwayway na hinding-hindi bibilhin ni Diwata para sa bata kung wala itong motibo. "Gusto mo ba, Apo?" tanong ni Diwata habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Lagi kang mamahalin ni Lola. Dito ka lang sa tabi namin, ha? Dito sa bahay natin, isang buong pamilya." Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Liwayway. Nakita niya ang laro. Nakita niya ang panloloko. Ginagamit ni Diwata ang kanyang sariling anak laban sa kanya. Pinipilipit nito ang isip ng bata. Ipinaparamdam na ang pagmamahal ay nakakabit sa bahay na ito, sa pamilyang ito. Hindi kumibo si Liwayway. Pinanood niya lang sila mula sa malayo at sa bawat pekeng ngiti ni Diwata, mas lalong tumitibay ang kanyang desisyon. Kailangan na nilang makaalis sa lalong madaling panahon. Nang makatulog si Sinag ng hapong iyon, pumasok si Liwayway sa kanilang silid at nilock ang pinto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang numero ng isang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo, si Clara. Ito ang isa sa iilang taong pinagkakatiwalaan niya mula sa buhay niya bago ang mga Montenegro.
Clara, si Liway to, pabulong niyang sabi. Himala, napatawag ka, masayang sagot sa kabilang linya. Kamusta ka na? Parang kinalimutan mo na kami Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Liwayway. Pasensya na, medyo naging busy. Pwede ba akong humingi ng pabor? Oo naman. Ano yon? May alam ka bang apartment na pwedeng upahan? Kahit maliit lang. Yung malinis at ligtas sana. Para sa isang kaibigan ko lang. Kailangan na kasi niyang lumipat. Natahimik si Clara sa kabilang linya. Tila ba nababasa nito ang hindi sinasabi ng mga salita ni Liwayway? Okay. Sige. May alam ako malapit sa amin. Magtatanong-tanong ako at ite-text ko sa'yo ang detalye. Liway, maayos ka lang ba talaga? Oo. Pagsisinungaling ni Liwayway. Salamat, Clara. Malaking tulong to. Pagkababa niya ng tawag, nakahinga siya ng maluwag. Ito na. Isang hakbang na papalapit sa kalayaan. Kinagabihan, hindi na niya matiis ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Lumabas siya sa hardin sa likod bahay para makalanghap ng sariwang hangin. Ang mga rosas na alaga ni Don Lino ay namumukadkad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dito, kahit paano, ay payapa. Hindi ka ba giniginaw? Halos mapatalon sa gulat si Liwayway. Mula sa isang madilim na sulok ng hardin, lumitaw si Don Lino, ang kanyang biyenang lalaki. May hawak itong gunting pamputol ng mga halaman. Senyor, iyon lang ang nasabi niya. Hindi ito ngumiti, ngunit wala rin ang lamig sa mga mata nito na laging ipinapakita ng sawa. Namsingan ng kipimilirinipitan ng asawa nito. Lumapit ito at umupo sa isang bench na bato. Ilang talampakan ang layo mula sa kanya. Nakita ko ang nangyari noong isang araw. Sabi nito, ang boses ay mahinahon. Narinig ko ang lahat. Nanigas si Liwayway. Hinintay niya ang sermon, ang panunumbat, ang pagkondena. Ngunit iba ang sumunod. May kinuha si Don Lino mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang maliit at lumang passbook. Dahan-dahan itong tumayo at iniabot sa kanya. Nag-aalangan man ay kinuha niya ito. Binuksan niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakapangalan ito kay Lino Montenegro at ang laman, sapat na para makapagsimula silang mag-ina sa ibang lugar. Ano po ito? Nalilitong tanong niya. Gamitin mo ito para sa inyo ni Sinag, sabi ni Don Lino, nakatingin sa malayo. Huwag kang mag-alala, walang alam si Diwata tungkol dito. Pera ko yan bago pa kami ikasal. Pero, bakit po? Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito ay may nakita siyang lungkot. Ituring mo na lang na bayad utang. Lalong naguluhan si Liwayway. Bayad utang? Kanino po? Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Don Lino. Tumingala ito sa kalangitan na para bang may inaalala. Sa isang mabuting tao na nagligtas sa buhay ko noon. Hindi na ito nagsalita pa. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad pabalik sa loob ng bahay. Iniwan si Liwayway na nakatayo sa gitna ng hardin. Hawak ang passbook. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pag-asa. Iyon ang dala ng passbook na ito. Isang konkretong pag-asa. Ngunit kasabay nito ay isang malaking palaisipan. Anong utang ang tinutukoy nito? At sino ang mabuting taong nagligtas sa buhay niya?
Sa gitna ng kadiliman ng pamilyang ito, mayroon palang isang lihim na liwanag na naghihintay lang ng tamang panahon para sumikat. Ang passbook na bigay ni Don Lino ay tila isang anting-anting na nagbigay ng bagong lakas kay Liwayway. Itinago niya iyon kasama ng mga mahahalaga niyang dokumento sa ilalim ng kama. Hindi niya pa ito ginagalaw, ngunit ang kaalaman na mayroon siyang safety net, isang lihim na tulong, ay nagpapatatag sa kanyang kalooban. Ito ang nagbigay sa kanya ng tapang para magpatuloy sa kanyang plano ng may mas malinaw na isip. Habang naghihintay siya ng balita mula kay Clara tungkol sa apartment, sinimulan na niyang dahan-dahang ayusin ang kanilang mga gamit ni Sinag. Ginagawa niya ito tuwing mahimbing ang tulog ng lahat sa mga oras na ang Casa Dorada ay nababalot sa katahimikan. Hindi siya nagmamadali. Bawat damit na tinitiklop, bawat laruang ibinabalot ay ginagawa niya ng may sistema. Ito'y isang tahimik na paghahanda para sa kanilang paglisan. Isang Sabado ng umaga, habang nag-aayos siya ng aparador, napansin niya ang bunton ng maruruming damit ni Dalisay sa isang sulok. Isang lumang ugali ang pumasok sa kanyang isip. Sa loob ng 6 na taon, siya ang laging nag-aasikaso ng mga labahin nito. Kahit na sa gitna ng kanilang Cold War, isang parte sa kanya ang automatikong kumilos. Kinuha niya ang mga damit hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa isang nakasanayan na mahirap alisin. Inisa-isa niyang kinapa ang mga bulsa ng pantalon at polo nito, isang ritual para masigurong walang mahalagang bagay na masasama sa washing machine. Isang credit card, ilang barya, resibo ng gasolina. Normal. Ngunit nang kapain niya ang bulsa ng isang mamahaling Amerikana, ang Amerikanang suot nito noong gabi ng kaarawan ni Diwata, may naramdaman siyang isang papel na lukot na lukot. Hinila niya ito palabas. Hindi ito ang resibo ng party. Iba ito. Maingat niya itong inunat sa ibabaw ng kama. Mula ito sa isang kilalang jewelry store sa mall, isa sa mga tindahan na tinitingnan lang niya mula sa labas dahil sa nagniningning na mga presyo. Ang pangalan ng bumili, Dalisay Montenegro, ang petsa. Isang araw bago ang kaarawan ni Diwata, nangunot ang noo ni Liwayway. Regalo para sa ina nito? Marahil. Ngunit, habang binabasa niya ang deskripsyon ng item, isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang batok. Isang diamond solitaire necklace. Ang halaga, 25,000 piso. Biglang bumalik sa isip niya ang resibo ng party, 60,000. Kung ibabawas ang 25,000, 35,000 na lang ang matitira para sa catering at iba pang gastusin. Posible, ngunit tila hindi ka panipaniwala para sa isang bonggang handaan na ipinagmalaki ni Diwata sa lahat ng kaibigan nito. Ngunit hindi iyon ang pinakakumirot sa kanyang isipan, ang kwintas. Sa loob ng 1 linggo matapos ang kaarawan nito, wala siyang nakitang suot na bagong kwintas si Diwata. Imposibleng palagpasin iyon ng kanyang biyenan. Kung may bago itong alahas, lalo na't galing sa paborito nitong anak, siguradong ipangangalandakan nito iyon sa lahat. Ngunit wala. Ang suot pa rin nito ay ang dati nitong pearl necklace. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip, matalas at malinaw. Noong 1 linggo, humingi siya ng pera kay Dalisay para ipambili ng bagong lata ng gatas ni Sinag na paubos na. Wala akong pera ngayon, Liway.
Mabilis na sagot nito habang nagtatype sa cellphone. Next week na lang. Short ako. Short ako. Ngunit mayroon siyang 25,000 piso para sa isang kwintas. Pinagtagpi-tagpi niya ang mga impormasyon sa kanyang isip. Ang resibo ng party na 60 pumipisit. Ang resibo ng kwintas na 25,000. Ang pagsisinungaling ni Dalisay na wala siyang pera. Ang katotohanang hindi niya nakita ang kwintas kay Diwata. Saan napunta ang kwintas? Isang nakakatakot na ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang ayaw niyang isipin, ngunit hindi niya mapigilan. Tila isang maliit na bitak sa isang pader na unti-unting lumalaki. Nagbabadyang sirain ang lahat ng natitirang pundasyon ng kanyang pagtitiwala. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang kamera, at maingat na kinuhanan ng litrato ang resibo. Tiniyak niyang malinaw ang bawat detalye. Ang pangalan ng tindahan, ang petsa, ang item, at ang presyo. Pagkatapos, maingat niyang ibinalik ang lukot na resibo sa bulsa ng Amerikana, na para bang walang nangyari. Ipinagpatuloy niya ang paglalaba, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad na sa ibang lugar. Bawat pag-ikot ng washing machine ay tila isang tanong na paulit-ulit na umiikot sa kanyang utak. Kung ang kwintas ay hindi para sa kanyang ina, at tiyak na hindi para sa kanya, kanino iyon ibinigay ni Dalisay? Sino ang babaeng karapat-dapat sa isang regalong nagkakahalaga ng 25,000 piso? Habang ang sarili niyang anak ay halos maubusan ng gatas? Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang multo na nagbabadya ng isang katotohanang mas masakit pa sa 6 na taon ng kanyang pagtitiis. Ang tanong na iyon ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa isip at puso ni Liwayway. Buong araw, habang ginagawa niya ang mga gawaing bahay at inaalagaan si Sinag, ang imahe ng resibo ng alahas ay nakatatak sa kanyang isipan. Kanino ang kwintas? Ang tanong ay bumubulong sa bawat sulok ng Casa Dorada. Isang multong hindi niya matakasan. Gabi. Muli, ang katahimikan ay naghahari sa buong kabahayan. Katabi niya sa kama si Dalisay, mahimbing na natutulog. Ang marahan nitong paghinga na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila isa na ngayong pang-iinsulto. Paano ito nakakatulog ng ganito kapayapa habang ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho? Hindi siya mapakali. Bumangon siya at umupo sa gilid ng kama. Ang cellphone ni Dalisay ay nasa ibabaw ng bedside table. Naka-charge. Isang itim na parihaba ng mga posibleng kasagutan at mas marami pang kasinungalingan sa loob ng 6 na taon ng kanilang pagsasama. Kahit minsan ay hindi pumasok sa isip niyang pakialaman ang personal na gamit nito. Para sa kanya, ang tiwala ay sagrado. Ngunit ngayon, ang tiwalang iyon ay basag na at ang mga piraso nito ay tumutusok sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang cellphone. Malamig ito sa kanyang palad, kasing lamig ng takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Ano ang gagawin niya? Isa itong paglabag sa kanilang pagsasama, isang pag-amin na wala na siyang pinaniniwalaan. Ngunit ang alaala ng resibo, ang pagsisinungaling ni Dalisay tungkol sa pera, ang mga taon ng pagwawalang bahala, lahat ay nagtulak sa kanya. Kailangan niyang malaman ang totoo, kahit gaano pa ito kasakit. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanang kamay ni Dalisay. Maingat niyang itinaas ang hinlalaki nito at marahang idinampi
sa fingerprint sensor ng cellphone. Isang maliit na click ang kanyang narinig. Bumukas ang screen. Ang liwanag nito ay tumama sa payapang mukha ng kanyang asawa. Isang imahe ng inosenteng pagkakatulog na kabaligtaran ng lihim na itinatago nito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na. Isang gawain na hindi na niya maaaring bawiin. Una niyang binuksan ang message inbox. Nag-scroll siya pababa. Puro mensahe mula sa mga kaopisina, mga update sa trabaho, mga text mula sa nanay nito. Walang kahina-hinala. Sa isang saglit, nakaramdam siya ng bahagyang ginhawa na may kasamang hiya. Baka nga nagkamali lang siya ng hinala. Baka paranoid lang siya. Ngunit hindi siya mapanatag. Isang bagay sa loob niya ang nagsasabing maghanap pa siya. Itinuro siya ng kanyang kutob sa isang folder na bihira niyang buksan kahit sa sarili niyang telepono. Recently deleted messages. Nag-alinlangan siya, ngunit idiniin pa rin niya ito. At doon, bumungad sa kanya ang lahat. Isang thread ng usapan sa pagitan ni Dalisay at ng isang contact na may pangalang Carla. Ang mga petsa ay tumutugma sa mga linggo bago at pagkatapos ng kaarawan ni Diwata. Sinimulan niyang basahin ang mga pinakahuling mensahe. Carla, thank you ulit sa gift, D. I love it so much. Suot ko siya ngayon. Dalisay. Sabi ko sa'yo, bagay sa'yo yan eh. Anything for you, Kay. Miss you already. Carla, miss you more. Dinner tayo bukas? Treat ko. Dalisay. Sige. Sasabihin ko, may OT ako. See you. Parang may pumigil sa paghinga ni Liwayway. Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. D. K. Ang kanilang mga palayaw. Ang kanilang mga lihim na plano. Ang pagsisinungaling. Nag-scroll pa siya pataas. At doon niya nakita ang pinakamasakit sa lahat. Isang larawan. Ipinadala ni Carla. Isang selfie. Nakangiti ito sa kamera. Isang magandang babae na mas bata sa kanya. At sa leeg nito, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng opisina, ay ang kwintas. Ang diamond solitaire necklace. Ang kwintas na binili mula sa perang dapat sana ay para sa gatas ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, hindi galit ang naramdaman ni Liwayway. Hindi selos. Isang matinding pagkabigla. Isang pagkasindak na sinundan ng isang nakakamanhid na pighati. Para siyang nahulog sa isang napakalamig na tubig. Hindi makahinga. Hindi makagalaw. Ang buong 6 na taon ng kanyang buhay may asawa ay nag-flash sa kanyang isipan. Ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang pag-unawa, ang kanyang walang sawang pagmamahal. Lahat iyon ay tila isang malaking katatawanan. Ang pagtrato sa kanya ng mga Montenegro ay masakit. Ngunit ito ay pagwasak. Ang taong nangakong poprotekta sa kanya ang siya palang gumiba sa kanya sa paraang hindi niya kailanman inakala. Hindi niya namalayan, tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Tahimik. Walang hikbi. Mga luhang dumadaloy mula sa isang pusong nadurog. Kinagat niya ang kanyang labi para pigilan ang anumang tunog na maaaring gumising kay Dalisay. Ngunit sa gitna ng sakit, ang determinasyon na isinilang ilang gabi na ang nakalipas ay muling nag-alab. Mas mainit at mas matatag. Tumigil ang kanyang pag-iyak. Pinalitan ito ng isang malamig na kalinawan. Maingat, pinindot niya ang forward. Ipinadala niya ang bawat mensahe at ang bawat larawan sa kanyang sariling numero. Narinig niya ang mahinang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa kabilang parte ng kama.
Pagkatapos maingat niyang ibinalik sa recently deleted ang mga mensahe at isinara ang lahat ng application. Ilock niya ang cellphone at ibinalik ito sa bedside table, sa eksaktong posisyon kung saan niya ito kinuha. Umupo siya sa dilim, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang katotohanan ay nasa palad na niya, masakit at hindi maikakaila. Ang tanong na lang ngayon ay hindi na kung sino o bakit. Ang tanong na lang na natitira ay ano ang gagawin niya sa impyernong ito? Hindi natulog si Liwayway ng gabing iyon. Manhid ang kanyang buong katawan. Ngunit ang kanyang isip ay hindi kailanman naging ganito kalinaw. Ang sakit ay tila isang apoy na tumupok sa lahat ng natitira niyang pag-ibig para kay Dalisay, at ang naiwan na lamang ay abo at isang malamig, matigas na determinasyon. Kinaumagahan, kumilos siya na parang walang nangyari. Inihanda niya ang almusal, pinaliguan si Sinag at binihisan ito. Ngunit ang kanyang mga galaw ay mekanikal. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Isang kalmadong dagat bago ang pinakamalakas na bagyo. Nang bumaba si Dalisay, nakabihis na para sa trabaho, ngumiti pa ito sa kanya. Isang ngiting ngayon ay alam na ni Liwayway na puno ng kasinungalingan. "Good morning," bati nito, akmang hahalik sa kanyang pisngi. Umiwas si Liwayway. Nagtaka si Dalisay. May problema ba? Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Binuksan ang mga larawang isinend niya sa sarili kagabi. At walang imik na inilapag ito sa mesa sa harap ni Dalisay, katabi ng plato nito ng sinangag at itlog. Ang unang larawan, ang selfie ni Carla na suot ang kwintas. Ang sumunod, ang mga matatamis na mensahe. Ang huli, ang resibo ng alahas. Nagbago ang muka ni Dalisay. Ang ngiti ay napalitan ng pagkabigla, na mabilis na naging pamumutla. Tumingin ito mula sa cellphone patungo sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. "Liway, saan? Saan mo nakuha to?" Nauutal na tanong nito. "Mahalaga pa ba kung saan ko nakuha?" Sagot ni Liwayway. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na parang bato. Ang mahalaga ay ang tanong na, "Dalisay, totoo ba to?" Hindi ito nakasagot. Yumuko ito. Hindi makatingin sa kanya. Ang pananahimik nito ay isang malakas na pag-amin. 6 na taon, Dalisay, sabi ni Liwayway. Ang boses ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa sakit na sumisiksik sa kanyang dibdib. 6 na taon kong tiniis ang lahat. Ang pangmamaliit ng nanay mo, ang pagwawalang bahala mo. Tiniis ko dahil akala ko, sa huli, tayo pa rin. Akala ko, pamilya tayo. Akala ko, mahal mo ako. Mahal kita, Liway. Maniwala ka. Sabi ni Dalisay. Inabot ang kanyang kamay. "Huwag!" Sigaw niya, at sa unang pagkakataon, nabasag ang kanyang pagpipigil. "Huwag mong sabihin ang salitang yan. Hindi mo alam ang kahulugan niyan. Kung mahal mo ako, bakit? Bakit mo to ginawa?" Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Dalisay. "Liway, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Pero kasi ano?" At doon lumabas ang mga salitang tuluyang pumatay sa kung anumang pagmamahal ang natitira sa puso ni Liwayway. "Naghanap ako ng iba kasi lagi ka nalang pagod." Sigaw ni Dalisay. Ang pagmamakaawa
ay napalitan ng paninisi. Hindi mo na ako inaasikaso. Palagi ka na lang abala sa business mo sa anak mo. Nawalan ka na ng oras sa akin. Nagbago ka, Liway. Hindi ka na yung babaeng minahal ko. Parang isang malakas na sampal ang bawat salita. Siya pa ang may kasalanan. Siya na nagtatrabaho para sa kinabukasan ng anak nila. Siya na gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Siya na nag-aalaga kay Sinag ng mag-isa. Siya pa ang nagbago. Sa gitna ng sigawan, isang boses ang pumailan lang mula sa hagdanan. Anong kaguluhan ito? Si Diwata. Narinig nito ang lahat. Bumaba ito ng hagdan. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Hindi para kay Liwayway, kundi para sa kanyang anak. Umiiyak na sumbong ni Dalisay, na parang isang batang nahuli sa kasalanan. Tiningnan ni Diwata ang cellphone sa mesa. Tiningnan niya ang umiiyak na si Dalisay. At tiningnan niya si Liwayway, na nakatayo roon. Wasak at hindi makapaniwala ang mga mata ni Diwata. Sa halip na magpakita ng galit sa panloloko ng anak, ay mas lalong nag-alab sa galit na nakatuon sa kanya. At ano ngayon? Matigas na sabi ni Diwata, nakatingin kay Liwayway. Lalaki yan. Natural lang na maghanap ng kalinga kung hindi mo na ibibigay. Anong inaasahan mo? Na maging santo siya habang ikaw ay nagpapabaya sa obligasyon mo bilang asawa? Gumuho ang mundo ni Liwayway. Ang 2 taong dapat sana ay pamilya niya ay nagkakaisa ngayon laban sa kanya. Kinukonsinti ng ina ang pagkakasala ng anak at ang kasalanan ay ibinabato pabalik sa kanya, ang biktima. Wala kayong puso, bulong ni Liwayway. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Wala kayong mga kaluluwa. Tumingin siya kay Dalisay, ang lalaking pinakasalan niya. Ang ama ng kanyang anak ay nakatayo sa likod ng ina nito. Nagtatago, hinahayaan ang ina na ipagtanggol ang kanyang kataksilan. Lahat ay nawala. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pamilya, ang kanyang pag-asa. Lahat ay naging abo. Tumalikod si Liwayway. Naglakad siya pabalik sa kanilang silid. Bawat hakbang ay parang may tinik. Narinig niya ang huling salita ni Diwata. Isang hatol na binitawan ng walang awa. Kung hindi mo kayang patawarin ang anak ko, lumayas ka sa bahay na ito. Sigaw nito. Malaya kang umalis. Pero iiwan mo si Sinag. Isang Montenegro ang apo ko at dito siya lalaki. Huminto si Liwayway sa may pintuan, lumingon siya, at sa mga mata niya ay wala ng luha. Ang naroon na lamang ay ang apoy ng isang inang hindi papayag na makuha ang kanyang anak. Ngunit sa sandaling iyon, sa harap ng nagkakaisang lakas ng mag-inang Montenegro, naramdaman niya ang ganap na kawalan ng pag-asa. Paano siya lalaban? Paano niya poprotektahan ang kanyang anak laban sa kanila? Ang banta ni Diwata ay tumagos sa puso ni Liwayway na parang isang punyal na yelo. Kunin si Sinag? Iyon ang isang bagay na hinding-hindi niya papayagan. Over her dead body, bumalikwas ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan, handang pumatay o mamatay para sa kanyang anak. Subukan ninyo, sabi niya. Ang bawat salita ay mababa at puno ng panganib. Ang mga luha ay natuyo na, at ang natira ay isang determinasyong hindi pa nakikita ng mga Montenegro kailanman. Subukan ninyong ilayo sa akin si Sinag at makikita ninyo ang hinahanap ninyo. Isang mapaklang tawa ang sagot ni Diwata. Talaga?
At paano ka lalaban? Ikaw na walang-wala laban sa amin? Sa apelyido namin? Sa pera namin? Hindi ko kailangan ng pera para ipaglaban ang anak ko. Kailangan ko lang ng karapatan. At nasa akin ang karapatan bilang ina niya. Tama na. Isang boses na puno ng awtoridad ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Isang boses na bihirang marinig na tumataas sa loob ng bahay na iyon. Lahat sila ay napalingon sa pinanggalingan ng sigaw. Nakatayo sa paanan ng hagdan si Don Lino. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang emosyon na ngayon lang nakita ng kanyang asawa't anak, isang malamig na galit. Papa, bulong ni Dalisay, tila nagulat sa presensya ng ama. Hindi pinansin ni Don Lino ang anak. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang asawa. Diwata, tama na yan. Sobra na. Anong sobra na, Lino? Sagot ni Diwata, hindi nagpatinag. Pinagtatanggol ko lang ang anak natin at ang pamilya natin. Pamilya? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Lino. Ang pamilya ay hindi nanloloko. Ang pamilya ay hindi nang aabuso. At ang pamilya ay hindi tumatalikod sa mga taong dapat nitong protektahan. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay may bigat. Huminto siya sa pagitan ni Liwayway at ng mag-inang Montenegro, isang pader na hindi nila inaasahan. Nakita ko ang mga resibo. Narinig ko ang usapan ninyo. Sabi niya, ang boses ay matatag. At sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kahihiyan sa inyo. Tumingin siya kay Dalisay. At sa tingin na yon, tila lumiit ang kanyang anak. Pinagtaksilan mo ang asawa mo. At sa halip na aminin ang iyong pagkakamali, hinayaan mong ang ina mo ang lumaban para sa'yo. Hindi kita pinalaking ganyan. Pagkatapos ay hinarap niya si Diwata. Ang kanyang boses ay bumaba, puno ng isang matagal ng kinikimkim na sakit. At ikaw, Diwata, alam ko ang pagtrato mo kay Liwayway sa loob ng maraming taon. Nanahimik ako. Nagbulag-bulagan ako. At iyon ang pinakamalaki kong pagkakamali. Pero ngayon, tapos na. Ano bang pinagsasabi mo, Lino? Nababaliw ka na ba? Bakit mo pinagtatanggol ang babaeng yan? Dahil may utang ako sa kanya, sagot ni Don Lino. Isang utang na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Isang utang na loob. Tumingin siya kay Liwayway at sa kanyang mga mata ay mayroong paghingi ng tawad at malalim na respeto. Liwayway, ang sinabi ko sa iyo sa hardin na may isang mabuting tao na nagligtas sa buhay ko noon. Panahon na para malaman mo kung sino siya. Huminga siya ng malalim. 20 taon na ang nakalipas. May isang malakas na bagyo. Papunta ako sa isang business meeting sa probinsya nang maaksidente ang sinasakyan ko. Tumama sa isang puno at naipit ako sa loob. Malayo sa kabihasnan. Walang signal. Akala ko, katapusan ko na. Ang buong silid ay nabalot sa katahimikan habang nagsasalita si Don Lino. Maging si Diwata ay natigilan. Pero may isang babaeng dumating. Isang nurse na pauwi na sana mula sa kanyang shift sa isang rural clinic. Sa gitna ng malakas na ulan at hangin, hindi siya nag-atubiling tulungan ako. Ginawa niya ang first aid. Tinawag ang mga residente para tulungan akong makaalis sa sasakyan at binantayan ako hanggang sa dumating ang tulong. Kung hindi dahil sa kanya, hindi na ako aabot ng buhay sa ospital. Tumingin si Don Lino ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Iyong pangalan ng nurse na yon ay Amalia Soliman, ang nanay mo. Parang isang bombang sumabog ang revelasyon
sa gitna ng sala. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Ang kanyang ina, habang abala ka sa isang charity ball na ayaw mong palagpasin, pagpapatuloy ni Don Lino, ang tingin ay ibinalik kay Diwata na ngayon ay namumutla. Ang nanay ng babaeng tinataboy mo ngayon ang nagligtas sa akin mula sa kamatayan. Isang nakabibinging katahimikan ang naghari. Ang katotohanan ay lumapag na parang isang higanteng bato. Dinudurog ang lahat ng kasinungalingan at pagmamataas ni Diwata. Hinanap ko siya pagkatapos, sabi ni Don Lino, para magpasalamat, para magbayad utang. Ngunit nakaalis na raw siya. Nagpunta sa Maynila. At nang malaman kong ikaw ang anak niya, nang ikasal kayo ni Dalisay, itinuring ko iyong isang pagkakataon mula sa tadhana para makabawi ako. Ngunit nabigo ako. Pinabayaan kita. Patawarin mo ako, anak. Sa unang pagkakataon, tinawag siya nitong anak. At sa mga salitang iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Liwayway sa paligid ng kanyang puso. Humagulgol siya, hindi na dahil sa sakit ng kataksilan, kundi dahil sa bigat ng revelasyon at sa kabutihang hindi niya inaasahan. Humarap si Don Lino sa mag-inang ngayon ay hindi makapagsalita. Hindi aalis si Liwayway, deklara niya. Ang boses ay pinal at hindi matitinag. At hindi ninyo makukuha si sinag sa kanya. Mananatili sila dito hanggat gusto nila. At kung may isa man sa inyo ang muling magtangkang saktan siya, ako ang makakalaban ninyo. Ako ang bahala sa kanila. Ang mga salita ni Don Lino ay nag-iwan ng isang malaking lamat sa pader ng kapangyarihan ng Casa Dorada. Sa isang iglap, ang balanse ng lakas ay nagbago. Si Diwata, na laging reyna sa kanyang kaharian, ay biglang natagpuan ang sarili na walang korona. Si Dalisay naman ay naiwang nakatayo sa gitna, isang prinsipe na inabandona ng kanyang mga kapanalig. Ngunit para kay Liwayway, ang revelasyon ay hindi isang tropeyo ng pagkapanalo. Ito ay isang susi para buksan ang kandado ng kanyang hawla sa paraang disente at pinal. Hindi niya gustong manatili sa isang bahay na puno ng anino ng kataksilan, gaano man kalaki ang proteksyong inaalok ni Don Lino. Ang kailangan niya ay hindi proteksyon. Ang kailangan niya ay kalayaan. Sa tulong ni Don Lino, na gumamit ng kanyang mga koneksyon, nakahanap si Liwayway ng isang mahusay at respetadong abogada, si Atty. Ramirez. Isang babaeng matapang at dalubhasa sa family law. Pagkatapos ng ilang araw na pag-uusap at paghahanda, isang formal na imbitasyon ang ipinadala sa pamilyang Montenegro para sa isang pagpupulong. Isang hapunan. Ang hapagkainan na minsan ay naging saksi sa kanyang tahimik na pagdurusa ay ngayon naging isang korte. Ang bawat plato, kubyertos at baso ay nakaayos ng perpekto, ngunit ang hangin ay mabigat sa tensyon. Nasa kabisera ng mesa si Don Lino. Ang muka ay seryoso at hindi mababasa. Sa isang panig ay nakaupo si Diwata. Ang muka ay matigas na parang bato at sa tabi nito ay si Dalisay na hindi mag-angat ng tingin mula sa kanyang plato. Sa kabilang panig, buong pagmamalaking nakaupo si Liwayway. Ang kanyang suot ay isang simpleng itim na bestida, ngunit ang kanyang postura ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay kalmado at matatag. Sa kanyang tabi ay si Atty. Ramirez,
Isang babaeng may matalas na tingin. Hawak ang isang folder ng mga dokumento. Walang nagsasalita. Walang kumakain. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon. Binasag ni Atty. Ramirez ang katahimikan. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay propesyonal at malinaw. Narito tayo ngayong gabi sa kahilingan ng aking kliyente, si Gino Kingala Liwayway Soliman Montenegro, upang pag-usapan ng maayos at sibilisado ang mga kondisyon ng kanilang paghihiwalay ni G. Dalisay Montenegro. Ang salitang paghihiwalay ay lumapag sa gitna ng mesa na parang isang hatol. Walang maghihiwalay. Ang unang nagsalita ay si Diwata. Ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Isang pagsubok lang ito. Hindi po ito isang pagsubok, senyora. Mahinahong sagot ni Liwayway. Ang kanyang tingin ay nakatuon hindi sa biyanan, kundi sa kanyang asawa. Ito po ay isang katapusan. Dalisay, alam nating pareho na tapos na tayo. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay namumula. Liway, pwede pa nating ayusin to. Magbabago ako. Pangako. Ang mga pangako mo, Dalisay, ay parang mga salitang isinulat sa tubig. Malungkot na sagot ni Liwayway. At ang tiwala ko sa'yo, basag na. Hindi na mabubuo. Kung gayon, magpatuloy na tayo. Sabi ni Atty. Ramirez. Binuksan niya ang folder. Unang-una, ang financial settlement. Ayon sa mga bank statement na hawak namin, inilatag ng abogada ang mga dokumento. Ang mga sauke ng bangko na nagpapakita ng mga remittance ni Liwayway sa joint account. Ang mga resibo ng mga bayarin sa bahay na siya ang nagbayad. At maging ang kopya ng resibo ng alahas. Bawat isa ay isang patunay sa kanyang mga sinabi. Hindi humihingi ng anumang yaman ng mga Montenegro ang aking kliyente. Pagpapatuloy ni Atty. Ramirez. Ang tanging hinihiling niya ay ang perang siya mismo ang kumita, na inilipat niya sa kanyang personal na account. Itinuturing na niyang bayad iyon sa lahat ng kanyang naiambag sa pamilyang ito sa loob ng 6 na taon. Hindi na siya hahabol pa ng kahit ano. Nakahinga ng maluwag si Diwata, ngunit hindi pa tapos ang abogada. Pangalawa, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kustodya ni Sinag. Ang apo ko ay mananatili dito, giit ni Diwata. Ayon sa batas, Mrs. Montenegro, matalas na sagot ni Atty. Ramirez, ang sole custody para sa mga batang wala pang 7 taong gulang ay halos palaging ibinibigay sa ina. Maliban na lang kung mapapatunayang unfit ito. At base sa aming ebidensya, si Liwayway ay isang ulirang ina. At ano ang ebidensya ninyo na si Dalisay ay isang unfit father? Mayabang na tanong ni Diwata. Sa hudyat ni Atty. Ramirez, inilabas ni Liwayway ang kanyang cellphone. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa at pinindot ang play. Ang mga mensahe, ang mga larawan. Lahat ay ipinakita sa isang maliit na slideshow na inihanda niya. Ang katahimikan sa silid ay mas lalong bumigat. Ang mukha ni Don Lino ay nagdilim. Si Diwata, sa unang pagkakataon, ay walang masabi. Ang ebidensya ng kataksilan ni Dalisay ay hindi maikakaila. Ang aking kliyente ay hihiling ng sole custody kay Sinag, deklara ni Atty. Ramirez. Papayagan si G. Montenegro ng supervised visitation rights sa kondisyon na hindi niya ilalapit ang bata sa babaeng naging dahilan ng pagkasira ng kanilang pamilya. At panghuli, sabi ni Liwayway,
Sa pagkakataong ito, siya na ang nagsalita. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang hiling ko ay kapayapaan. Pagkatapos nito, gusto kong mamuhay ng tahimik kasama ang anak ko. Walang panunumbat, walang gulo. Hahayaan ninyo kaming magsimulang muli. Tumingin siya kay Dalisay. Nakita niya sa mga mata nito ang pagsisisi, ang sakit, at ang pagtanggap sa katotohanang huli na ang lahat. Patawad, liwayway. Bulong nito, ang boses ay basag. Iyon na lang ang kaya niyang sabihin. Tumango si liwayway. Hindi iyon isang pagpapatawad, kundi isang pagtanggap. Pagtanggap na ang kabanata ng kanilang buhay ay dito na talaga nagtatapos. Tumayo si Attorney Ramirez. Ipapahanda ko na ang mga papeles. Kung wala na kayong idadagdag, tapos na ang ating pag-uusap. Tumayo na rin si Liwayway. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila sa huling pagkakataon. Kay Diwata na nakayuko. Kay Don Lino na tumango sa kanya bilang paggalang. At kay Dalisay na umiiyak ng tahimik. Walang panalo sa gabing iyon. Lahat sila ay talo. Ngunit para kay Liwayway, ang pagtatapos na ito ay isang uri ng tagumpay. Ang tagumpay na sa wakas ay makalaya na siya. Lumipas ang ilang buwan. Ang tensyon ng huling salo-salo ay dahan-dahang napalitan ng tahimik na proseso ng mga papeles at legal na usapin. Gaya ng gayang napagkasunduan, naging mabilis at sibilisado ang lahat. Walang naghabol, walang nanumbat. Tila ba lahat ay pagod na sa laban at ang tanging ninanais na lang ay kapayapaan. Ang araw na nilisan ni Liwayway at sinag ang Casa Dorada ay hindi dramatiko. Walang sigawan, walang luhaan. Isang tahimik na pag-alis. Tinulungan sila ng personal na driver ni Don Lino na maghakot ng kanilang mga gamit. Bago sila sumakay sa sasakyan, lumabas si Don Lino para magpaalam. "Mag-iingat kayo," sabi nito. Ang boses ay puno ng sinseridad. Yumuko ito at hinalikan sa noo si Sinag. "Lolo is always here for you, Apo." Iyon lang. Isang simpleng paalam na nag-iwan ng init sa puso ni Liwayway. Ang apartment na nahanap ni Clara ay maliit ngunit maliwanag. May 2 itong kwarto, isang maliit na kusina, at isang sala na may malaking bintana kung saan tanaw ang mga puno sa labas. Malayo ito sa karangyaan ng Casa Dorada, ngunit para kay Liwayway, ito ang pinakamagandang palasyo sa buong mundo. Dahil ito ay sa kanila. Ang unang gabi nila sa apartment, pagkatapos nilang ayusin ang kanilang mga gamit, umupo sila ni Sinag sa sahig ng sala, kumakain ng pizza mula sa isang karton. "Mama, this is our house?" Tanong ni Sinag. Ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. "Yes, anak. This is our home now," sagot ni Liwayway. Hinaplos ang buhok ng anak. "I like it here," sabi ng bata. "It's quiet." Ang simpleng salitang iyon mula sa kanyang anak ay nagpatunay sa lahat. Tama ang kanyang desisyon. Ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong material na bagay. Ang mga sumunod na linggo ay naging proseso ng paghihilom. Sinimulan ni Liwayway na muling buuin ang kanilang buhay, piraso bawat piraso. Ginamit niya ang perang nakuha niya at ang tulong mula sa passbook ni Don Lino para bayaran ang mga deposito sa apartment at bumili ng mga gamit. Ang natira ay maingat niyang inilagay sa bangko para sa kanilang kinabukasan. Muli niyang binuhay ang kanyang online business.
Ngunit ngayon, hindi na siya nagtatrabaho na parang isang makina. Nagtakda siya ng mga oras para sa trabaho at mga oras para kay Sinag. Tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho, magkasama silang pumupunta sa parke. Magkasama silang nagbabasa ng libro bago matulog. Ang mga simpleng sandaling iyon ang unti-unting pumupuno sa mga bitak sa kanyang puso. Isang araw, habang nag-aayos siya ng kanyang portfolio online, isang email ang dumating. Isang malaking kumpanya na matagal na niyang pinapangarap pasukan ay naghahanap ng isang freelance graphic designer para sa isang malaking proyekto. Sa isang iglap ng tapang, ipinadala niya ang kanyang aplikasyon. Hindi umaasa ng kahit ano. Si Don Lino ay naging isang konstanteng presensya sa kanilang buhay. Tumatawag ito linggo-linggo para kumustahin sila. Minsan sa isang buwan, sinusundo nito si Sinag para mamasyal. Ang dating malayong Don ay naging isang mapagmahal na lolo. Sa mga pagkakataong iyon, nakikita ni Liwayway ang lalaking nagligtas sa kanya. Ang lalaking tumutupad sa utang na loob sa kanyang ina sa paraang pag-aalaga sa kanyang apo. Ang huling piraso ng kanyang nakaraan ay dumating isang hapon, 3 buwan, pagkatapos nilang umalis. Nag-text si Dalisay. Pwede ba tayong magkita? Para pirmahan yung huling papeles ng annulment. Sa coffee shop malapit sa inyo. Ako na ang pupunta. Pumayag si Liwayway. Nagkita sila sa isang maliit na kapihan. Si Dalisay ay pumayat. May lungkot sa kanyang mga mata na hindi pa nakikita ni Liwayway dati. Walang awkwardness sa pagitan nila. Ang naroon ay isang malungkot na pagtanggap. Kamusta ka na? Tanong nito. Maayos naman, sagot niya. Kami ni Sinag. Masaya kami. Ikaw? Nagkibit balikat ito. Trying to be okay. Nag-resign ako sa trabaho. Aalis ako. Mag-a-abroad. Natahimik si Liwayway. Si Carla? Tanong niya. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa isang uri ng closure. Umiling si Dalisay. Wala na kami. Nalaman kong hindi pala ganoong kadaling magsimula ulit. Liway, yung ginawa ko, walang kapatawaran. Alam ko yon. At habang buhay ko, yung pagsisisihan. Inilabas nito ang mga papeles at isang pluma. Pinirmahan niya. Pinirmahan din nito. Iyon na. Tapos na. Sana maging masaya ka, Liwayway. Sabi nito bago tumayo. You deserve it. Sana mahanap mo rin ang sarili mo, Dalisay. Sagot niya. Umalis ito. At sa pag-alis nito, walang galit o sakit na naiwan sa puso ni Liwayway. Ang naroon na lamang ay awa at isang tahimik na pamamaalam. Pag-uwi niya sa apartment, huminga siya ng malalim. Malaya na siya. Ganap na malaya. Habang nagtitimpla siya ng tsaa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Sagot niya. Hello, may I speak with Miss Liwayway Soliman? Tanong ng isang profesional na boses sa kabilang linya. Speaking. This is from a call from a big company. We received your application for the freelance graphic designer position. The creative director was very impressed with your portfolio. She would like to schedule an interview with you tomorrow. Nabitawan ni Liwayway ang kutsara. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Isang pinto ang nagsara sa kanyang nakaraan, ngunit isang mas malaki at mas maliwanag na bintana ang biglang bumukas para sa kanyang hinaharap. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula ng huling pirmahan ni Liwayway ang papel na tuluyang nagpalaya sa kanya.
Ang isang taon na yon ay hindi naging madali, ngunit bawat araw ay isang hakbang pasulong. Ang umaga ngayon sa kanilang maliit na apartment ay nagsimula, hindi sa bigat ng obligasyon, kundi sa amoy ng mainit na pandesal at bagong timplang kape. Sumisikat ang araw sa kanilang bintana, ginigising ang mga alikabok na sumasayaw sa liwanag. Isang ordinaryong tanawin na para kay Liwayway ay isang milagro. "Mama, good morning!" Masiglang bati ni Sinag, na ngayon ay 6 na taong gulang na, suot ang kanyang school uniform. Tumakbo ito at niyakap siya mula sa likod. "Good morning, my sunshine!" Nakangiting sagot ni Liwayway. Hinalikan ang tuktok ng ulo nito. "Kumain ka na! Baka malate ka sa school!" Habang pinapanood niyang kumakain ang kanyang anak, binuksan ni Liwayway ang kanyang laptop. Ang freelance project na nakuha niya noon ay naging daan para sa mas marami pang oportunidad. Dahil sa kanyang talento at dedikasyon, naging isa siya sa mga pinakapinagkakatiwalaang designer ng kumpanya. Ngayon, hindi na niya kailangang maghanap ng kliyente. Sila na ang lumalapit sa kanya. Isang email notification ang lumabas sa screen. Mula ito sa kanyang boss. Subject: "Congratulations! Hi, Liway. Just wanted to inform you that the board loved your latest presentation. They're offering you a regular creative head position. Full benefits. Flexible hours. You deserve this. Let's talk soon." Napangiti si Liwayway. Isang ngiting tahimik at puno ng pasasalamat. Hindi para sa posisyon, kundi para sa pagkilala sa kanyang kakayahan. Isang bagay na matagal nang ibinaon sa limot sa dati niyang buhay. Isinara niya ang laptop. Ang trabaho ay maaaring maghintay. Ang sandali kasama ang kanyang anak, hindi. Pagkatapos niyang ihatid si Sinag sa eskwela, bumalik siya sa apartment. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Don Lino, Lolo Lino. "Anak, kamusta kayo ni Apo? Daan ako mamayang hapon. May dala akong paboritong mangga ni Sinag." Napangiti si Liwayway habang nagre-reply. Liwayway: "Okay po, Papa Lino. Ingat po sa biyahe. See you later." Ang kanilang naging relasyon ay isa sa mga hindi niya inaasahang biyaya. Si Don Lino ay naging isang tunay na ama sa kanya at isang mapagmahal na lolo kay Sinag. Pinupunan ang mga pagkukulang ng sarili nitong anak. Si Dalisay? Ayon sa huling balita niya, nasa Canada na ito, sinusubukang buuin muli ang sarili. Hindi na sila nag-usap, ngunit wala nang galit sa puso ni Liwayway. Ang naroon na lang ay isang panalangin na sana'y matagpuan din nito ang kapayapaan. Hindi na siya naghahanap ng bagong pag-ibig. Hindi dahil sa takot o pait. Natuklasan niya na ang pinakamahalagang pag-ibig na kailangan niya ay ang pag-ibig para sa kanyang sarili. Ang pag-ibig na nagpapalaya, nagpapagaling, at nagbibigay lakas. At ang pagmamahal na iyon ay buo at siksik. Ibinubuhos niya sa kanyang anak at sa buhay na kanilang binuo. Nang hapong iyon, pagkasundo niya kay Sinag, hindi sila umuwi kaagad. Dinala niya ito sa isang lugar na espesyal para sa kanya, ang tabing dagat. Umupo sila sa buhanginan, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas, at lila. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay isang pamilyar na himig ng kapayapaan. "Mama," biglang tanong ni Sinag. Isinandal ang ulo nito sa kanyang balikat.
Why is your name Liwayway? Tumingin si Liwayway sa malayong abot-tanaw, kung saan nagtatagpo ang dagat at ang langit. Ngumiti siya. Alam mo ba, anak, ang ibig sabihin ng Liwayway ay dawn o sunrise sa English, paliwanag niya. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Pinangalanan ako ng lola mo ng ganyan kasi naniniwala siya na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may darating na umaga. Palaging may bagong simula. Tuminggala sa kanya si Sinag. Like after the rain, there's a rainbow. Oh, anak, parang ganon, sabi niya. Niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Minsan sa buhay natin, dadaan tayo sa napakadilim na gabi. Mararamdaman natin na parang hindi nasisikat ang araw. Pero ang pangako ng pangalan ko at ang pangako na gusto kong iwan sa'yo ay ito. Ang araw ay palaging sisikat. Tumingin sila sa papalubog na araw, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa para sa pagsikat nito kinabukasan. Dito, sa tabi ng dagat, kasama ang kanyang pinakamamahal na kayamanan, nahanap ni Liwayway ang kanyang tunay na tahanan. Hindi ito isang mansyon. Hindi ito isang apelyido. Ang kanyang tahanan ay ang kapayapaan sa kanyang puso. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, ang kanyang Liwayway ay dumating na. Maliwanag, payapa, at buong-buo na sa kanya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang pinakamahalagang aral na iniiwan sa atin ni Liwayway ay ang paghahanap ng lakas sa ating sariling pananahimik. Minsan, ang pinakamalakas na paglaban ay hindi sa sigaw, kundi sa matatag na paghakbang palayo sa lahat ng nagdudulot sa atin ng sakit. Ang pagpapatawad ay hindi laging para sa iba. Minsan ito'y para sa sarili nating kapayapaan. At ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagmamahal at pagrespeto sa ating sariling pagkatao. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa ibaba. Anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Love Kilig TV.